It's now time for Heart Matters. Share your true to life stories of love, wherein hope and healing comes within. On Moments of Love with John Erickson. Hello and welcome to the Heart Matters portion of Moments of Love, where we feature letter senders who are sharing their love stories. And now, here is our letter sender for this week. Dear John, just call me Kimi. I am from Limay, Bataan. My story started when I was in a friend's birthday party. Wency's birthday party was held in their province in La Union, and all of our barkadas were invited to attend the party. Si Wency ang pinakamay kaya sa aming mga magkakaibigan. That's why many relatives and friends were invited, and Ralph was one of them. First cousin ni Wency si Ralph sa mother's side. At sa lahat ng mga cousins niya, si Ralph lang ang pinaka-close sa kanya dahil taga rito rin siya sa Bataan. Wency introduced us to Ralph one by one. Nang ako na ang pinakilala, tinitigan niya ako at nginitian. Dahil gwapo si Ralph, agad naman akong nagka-crush sa kanya. We were a group of 5. At sa aming 5, ako lang ang walang partner that night. Albert and Joyce were busy having dinner together, while Wency and Ella were busy talking together while drinking. Kaya't napag-iwanan ako ng mga oras na yon, John. That night, wala silang ginawa kundi ang pagtripan ako, John. They keep on saying to me na mag-boyfriend na raw ako. Joyce said, kung di daw ako naging mapili sa mga manliligaw ko, di sana hindi raw ako na-OOP ngayon. Hindi naman ako maarte o masyadong mapili sa mga manliligaw ko, John. Ayoko lang naman kasing magsisi sa huli. Ang gusto ko lang naman, kung sasagutin ko ang isang manliligaw, dapat yung mahal ko siya at mahal din niya ako. Habang pinagkakatuwaan ako ng aking mga friends, nahalata ni Wency na panay ang titig sa akin ni Ralph. He said na mukhang type daw ako ng kanyang pinsan. And he also said there's nothing to worry about dahil single pa siya. He even asked me kung okay lang daw ba kung ilalakad niya sa akin si Ralph. I answered him right away, John, and I said, huwag. Pinigilan ko siya, John, dahil medyo nahihiya ako ng mga oras na yon. And I said to myself, what if I am not the type of a girl na gusto ni Ralph at trip lang niya na titigan ako? Ayoko rin namang mapahiya. Baka kapag tinanong niya si Ralph kung type niya ako, baka isagot lang niya na hindi. Mapapahiya lang ako at baka magmukha lang akong kawawa. Kaya ayoko na lang mangyari yon, John. I am not that so beautiful and sexy like Joyce and Ella. Maganda sila, flawless at sexy. Samantalang ako, I am just a typical type of a Filipina girl. Guwapo, matangkad, maganda ang pangangatawan, at laking US si Ralph. Ano ba naman ang may pagmamalaki ko sa physical na anyo ko? Ang daming magaganda at sexing babae sa States. Hindi naman sa pinanghihinaan ako ng loob na baka hindi niya ako magustuhan, John. Ayoko lang naman talagang mag-expect. John, while I was explaining to Wency kung bakit ayokong magpalakad sa kanya, ay nasa likuran ko na pala si Ralph ng mga sandaling yon. Bigla akong nag-blush at napahiya nung bigla siyang nagsalita. Sinabi niya na ganoon daw ba ang tingin ko sa kanya?
Ngayon ko pa lang daw siya nakilala at hinusgahan ko na kaagad siya. Bigla akong natameme sa mga sinabi niya dyan. Hiyang-hiya ako. Umupo siya sa aking tabi at tinanong si Wency kung pwede daw ba niya akong hiramin sandali. Agad namang pumayag si Wency sa kanya. Total naman daw ay wala akong partner at no-OP lang ako sa kanila. Naging panatag ang loob ko sa kanya dyan dahil sa masarap siyang kausap. The whole night, we did nothing but to talk about personal things. Bago kami umuwi, hiningi niya ang number ko and he thanked me sa magandang pakikitungo ko sa kanya at sa pagkukwentuhan namin ng gabing yon. John, that may be the happiest party I've ever attended in my life. Ramdam ko pa rin ang kilig hanggang sa pag-uwi ko ng bahay. Naging madalas ang pagte-text namin, John. At sa bawat text namin, hindi nawawala ang pagiging sweet namin sa isa't isa. Kung magturingan nga kami ay parang mag-boyfriend na kami. At madalas din niya akong yayain na kumain sa labas at mamasyal kahit saan. Conversations are turning into little sweet sensations, and they're only getting sweeter every time. Our friendly get-togethers are turning into visions of forever. If I just believe this foolish heart of mine, I can't pretend that I'm just a friend, 'cause I'm thinking maybe we were meant to be. I think I'm falling in love with you, and I don't know what to do. I'm afraid you'll turn away, but I'll say it anyway. I think I'm falling. John, unti-unting nahulog ang loob namin sa isa't isa until he decided to formally court me. Pinuntahan niya ako sa bahay para magpakilala and to ask my parents' permission kung maaari niya akong ligawan. Pumayag naman ang mga magulang ko dahil wala naman silang nakikitang mali sa family background niya. John, di nagtagal at dumating ang araw na sinagot ko siya at formal na ngang naging kami. Kung noon madalas sa text lamang siya sweet sa akin, ngayon pati na rin sa tuwing magkasama kami. Many days have passed. Our feelings for each other became more deeper. We both dream that we're going to be together forever. I often pray to God na sana siya na nga ang lalaking magdadala sa akin sa dambana. Ang magbibigay sa akin ng mga malulusog at cute na mga anak. Napakasarap mangarap, John. It feels so great. Sa tuwing magkasama kami, walang mapagsidlan ang aking kaligayahang nadarama. I feel like I'm the happiest woman in the world. That's exactly what I feel, John. Every single day is full of excitement. Pero dumating ang hindi ko inaasahan na mangyayari, John. I never thought that all of my dreams and these special feelings I have ay mawawalan din pala ng saysay. Ilang linggo pa lang kami noon nang mapansin ko ang unti-unting pagbabago ni Ralph. Naging iba ang turing niya sa akin. Parang nawala ang kanyang respeto sa akin.
Bawat araw na lumilipas, unti-unting nababawasan ang paggalang ni Ralph sa aking pagkababae. Yes, John. Laking US si Ralph at hindi na ako magtataka kung bakit may pagkabastos din siyang naitatago. The last time I went to their house, something happened that I can never forget. Kung noon, ang mga bagay na laging tumatatak sa isipan ko ay ang mga masasaya at nakakakilig na eksena sa buhay namin. Pero ngayon, biglang nag-iba, John. It was a Sunday night nang dalawin ako ni Ralph sa bahay namin para yayain na pumunta sa bahay nila. Hindi ako nag-isip ng ano paman. I just thought that he has a special surprise waiting for me there. Hindi ako nagdalawang isip na sumama sa kanya to know what kind of surprise he has for me. And when we get there, pinadiretso niya ako sa kwarto. And he told me to wait for him there because he will just prepare the surprise he was telling me. Kaya sinunod ko na lamang siya. 15 minutes have passed and I'm still waiting for him. I was wondering why it took him so long. So I decided to go outside the room and check out what's going on. And when I was about to open the door, Ralph came in and I asked him why it took him so long. He said he just closed the windows and locked the doors. I wondered why he needed to close the doors and windows. Then I said, "What kind of surprise is that?" Nagulat na lamang ako dyan nang bigla niya akong sinigawan. He said na manahimik na lamang daw ako. Agad naman siyang humingi ng tawad for what he did. Nagulat lang daw siya, kaya nagawa niya yon. Hindi naman ako dating sinisigawan ni Ralph, kaya nakaramdam ako ng hindi maganda nung gabing yon. Then after he asked for my forgiveness, bigla niya akong niyakap. And he repeatedly said that he loves me so much. That time, iba ang naramdaman ko sa kanya habang kayakap niya ako. I can feel na unti-unting bumababa ang kamay ni Ralph hanggang sa mahawakan niya ang maselang bahagi ng aking katawan. Hindi ko akalain na gagawin niya yon. Kahit sinagot ko siya, John, wala pa sa usapan namin ang ganoong bagay. At alam niya yon. Dahil nangako siya sa akin na igagalang niya yon at mamahalin niya ako. John, kahit kailan at kahit sino man, wala pang nakahawak sa akin ng ganoon maliban sa mami ko. May pagka-conservative kasi ako, John, kaya bigla akong nagpumiglas sa pagyakap niya sa akin. At bigla ko siyang nasampal. Nagalit siya sa ginawa ko at sinampal din niya ako. Hindi ako makapaniwala na magagawa niya sa akin yon. Wala akong magawa during that time. Unti-unti niya akong hinubaran at hinawakan ang mga masaselang parte ng aking katawan. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ko. We fell in love on the first night that we met. Together we've been happy. I have very few regrets. The ordinary problems have not been hard to face. But lately little changes have been slowly taking place. You're always finding something is wrong in what I do. But you can't rearrange my life because it pleases you. You've got to love me for what I am, for simply being me. Don't love me for what you intend.
Nabaliwala lahat ang pinangarap ko na makasama siya. Napakasakit pala na mawalan sa'yo ng respeto ang taong I won't pinakamamahal mo ng sobra. what I am. Ang dating pinakaiingatan ko at pinapangarap ko na ibibigay ko lamang ang aking pagkababae sa lalaking magpapakasal sa akin ay bigla na lang nawala ng saysay sa loob lamang ng isang gabi. At mismo pang ang taong pinagkakatiwalaan ko ng sobra ang gumawa ng kababuyan sa katawan ko. I know na maaaring sa iba ay normal lamang ang ganito. Pero para sa akin, John, ito ay isang malaking paglalapastangan. Ilang araw kong hindi kinausap si Ralph sa mga ginawa niya. Lahat ng text at call niya ay hindi ko sinasagot. After few weeks, I recovered and decided to break him up. Pero hindi yun natuloy, John. Because he threatened me na huwag daw akong makikipag-break sa kanya dahil kung hindi, ikakalat niya ang video na nakuha niya habang ginagawa niya sa akin ang kalapastangan ng iyon. Again, John, wala akong nagawa. Gusto ko man sabihin sa mga magulang ko, pero hindi ko kaya. I am so afraid because they might not understand me at lalo lamang silang magagalit sa akin. I don't know kung paano ko haharapin ang aking mga magulang dyan. Dahil oras na malaman nila yon, ay ikakahiya nila ako at itatakwil. I prayed so many times to God and asked for help kung paano ko malalampasan ang nararanasan kong ito. Hindi lang isang beses akong pinagsamantalahan ni Ralph. Almost every day ay binababoy niya ako. Hindi ako makatanggi sa kanya, John, dahil sa pamablackmail na ginagawa niya. At hindi lang daw niya ikakalat sa amin ang video, kundi pati na rin sa lahat ng mga schoolmates ko. I don't want to stop from schooling, John. Matagal ko ring tiniis ang mga pinagagawa niya sa akin. Pero gayon pa man, hindi pa rin ako nakalimutan ng Panginoon. One day, while I was crying inside his room, matapos niya akong muling pagsamantalahan, I heard that he's talking to somebody on the phone doon sa sala. Na-curious ako dyan sa kanilang pag-uusap at palihim akong nakinig sa kanilang pinag-uusapan. And there, I discovered something, John. Ilang linggo rin akong nagtiis sa mga pambablackmail niya sa akin. Hindi pala totoo ang videong sinasabi niya. Nanghina ako sa mga narinig ko noong mga time na yon, John. Pero sa kabila noon, nakahugot pa rin ako ng lakas ng loob. Hinayaan ko muna na matapos ang araw na yon para hindi siya makahalata na alam ko na ang katotohanan. At nang makauwi na ako ng bahay, doon na ako nakipag-break sa kanya. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng aking narinig. Hanggang sa ilang beses siyang nagmakaawa sa akin, John. Pero hindi ko na siya tinanggap pa. Nagulat si Wency sa nabalitaan niyang paghihiwalay namin ni Ralph. He talked to me right away. Sa kanya ko na ilabas ang lahat ng galit ko kay Ralph at ilang beses ko rin siyang nasampal sa pag-uusap naming yon. Many times din humingi ng tawad sa akin si Wency nang malaman niya ang tungkol sa mga pangahalay at pambablackmail sa akin ng kanyang pinsan. But still, napatawad ko pa rin siya kahit alam ko na siya ang naging daan kung bakit nangyari sa akin ang lahat ng yon. Pero batid ko pa rin na hindi niya ginustong mangyari sa akin yon, John. Lahat ng mga bagay na nag-uugnay sa amin ni Wency at Ralph ay tinanggal ko na. I continued my life, though wala na akong may pagmamalaki pa sa lalaking nilalaan
para sa akin ng Panginoon. I still believe that there's still someone who will accept me and love me despite of everything. I am hoping and praying that He will give me that someone at the right time. Someone who will give me nothing but happiness. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, John. Thank you very much for giving me a chance to share my story to your listeners. More power to your station and to your program, John. God bless. Sincerely yours, Kimi. I know that this wound will bleed again. Now I'm here, right beside the one I love. I see he's in love with someone else. Now I know I just gotta let him go. Because it's over. Help me get over. I don't know what to do. There is no easy way of letting go, but I know there's no sense in holding on too much to something fading. Help me. Help me. Help me get over you. So happy with her deep inside. I just don't know what to feel. Oh, I'm sure you don't need me anymore, so I'll go on, try my best to just move on. Now that it's over, gotta get over. I don't know what to do. There is no easy way of letting go, but I know there's no sense in holding on too much to something fading. Help me. Help me. Help me get over you. I know I've got to leave it all behind. Somehow I'll try to get you off my mind. So tell me what to do. Help me get over. I don't know what to do. There is no easy way of letting go, but I know there's no sense in holding on too much to something fading. Help me. Help me. Help me get over you. Help me get over you. Moments of love
close beside you in the warmth of the light.